Ang storyang ito ay pinamagatang Campus Crush. Paano ako nahulog sa teammate ko? Episode 1 by AJ. Simulan na natin ang kwento. Hi Sir Ren. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa paglahad mo sa unang chapter ng story ko, ang story of my life. And thank you sa mga feedback sa comment section. Ito na po yung kasunod as I promise. Kayo na lang din po sana ulit ang mag-ayos para mas lalong maintindihan ng mga listeners. Gaya nga ng sabi ko noon, nilipat ako ng tita ko nagpapaaral sa akin sa isang exclusive all-boys school nung mag-third year high school ako. Doon ko nakilala si Uno. Kaklase kong naging close friend at eventually, naging best friend ko na rin. Magka-vibes kami sa halos lahat, kaya madali kami nagkasundo. Ako rin ang tumutulong sa kanya sa mga subjects namin. Kaya natuwa sa akin yung mga magulang niya. Dahil sa tulong ko, nakapasok siya sa top 10 ng class. Ako naman, nagsimula sa top 3 nung first grading. Pero mula second grading hanggang matapos ang taon, naging consistent top 1 ako. Nagka-honor sa pagtatapos at tuwang-tuwa yung tita ko dahil nakasampa siya sa stage. Isang bagay na hindi niya naranasan sa sarili niyang mga anak. Medyo may pagka-happy-go-lucky kasi at spoiled sa luha ang mga pinsan ko. Kaya wala silang pakialam sa pag-aaral. Ako naman, sineryoso ko talaga. Ayokong masayang yung binabayad yung tuition. Siya kasi yung pinaka-close kong tita at tinuturing ko na rin siyang parang nanay. Ganun din siya sa akin. Anak na rin ang turing niya. Pagdating ng 4th year high school, medyo na-disappoint ako. Hindi ako napasama sa first section eh. Transfer daw kasi ako. Kaya hanggang second section lang. Pero okay lang. Kasi classmate ko pa rin si Uno. At solid pa rin yung samahan namin. Sa school namin, uso ang bullying. Pero ako yung tipo na angelic kong tingnan. Pero may tinatago ring kulo. Sabi nga ng mga kaklase ko, hindi raw ako nabubuli. Ako pa nga raw yung nabubuli eh. Pero pagkaharap na yung mga teachers, todo pa cute at behave pa rin ako. Consistent pa rin ako sa pagiging top 1. Kaya kahit may pagkapilyo ko sa loob ng classroom, hindi yun halata sa imahe ko. At dito ko rin nakilala si Tetet, anak ng isa naming teacher. Siya ang una naming batch na co-ed. Niligawan ko siya hanggang sa naging kami rin kalaunan. Active din ako sa team namin sa school ng soccer. Dumating yung seniors day. May pageant na Mr. Close-Up. Kailangan ng 2 candidates per section. Si Claire kagad yung unang napili. Paano ba naman? Gwapo kasi. Yung isa? Ako raw. Dahil malakas daw ako sa Q&A. Kahit medyo kulang sa height. Si AJ na lang yung isa. Di bali ng maliit, basta may laban sa tanong, di ba? Buong klase yung tumawat, napatingin ako ng masama sa nag-nominate sa akin. Gusto ko na siyang sabunutan pero natawa na lang ako sa loob-loob ko. May stage fright kasi ako. Pero ramdam ko yung suporta ni Uno at Tetet sa akin. Kaya kahit kabado, sumabak ako. 1 week before the event, todo rehearse na kami gabi-gabi. Hindi na ako nasasamahan ni Tetet dahil mahigpit ang tatay niya. Si Uno naman, minsan nasasamahan niya ako. Dito kami naging close ni Clark. Lagi kaming magkasama at minsan pa nga, sabay kaming umuuwi. Hatid sundo na rin niya ako noon. Isang gabi habang pauwi, napahiga ako at nakatulog sa sasakyan sa sobrang pagod. Pagkagising ko,
Nasa lap na pala ako ni Clark. At hinahaplos niya ang ulo ko. Sorry Clark. Nakatulog pala ako. Okay lang. Mukhang pagod ka na eh. Babangon na sana ako pero bigla ako nadulas at bumagsak. Sa mismong Junjun pa niya. Napansin kong medyo matigas. Namula ako sa sobrang hiya. Hindi ko siya matignan. Sorry Clark ah. Okay lang. Ingat ka sa pagbangon next time. Nagmadali akong bumaba at pumasok sa bahay. Habang ramdam ko pa rin yung init ang pisngi ko. Araw ng pageant. Ramdam ko kagad yung kaba. Nanlamig yung buong katawan ko habang nasa backstage. Nasa audience na rin yung tita ko at mga pinsan ko. Sa may backstage, tukod do suporta naman si Uno at si Tetet sa akin. Pinapalakas nila yung loob ko. Kaya mo yan AJ! Tiwala ako sa'yo. Alam ko ikaw ang mananalo. Go best friend! Grabe ka naman. Baka nga ako lang tong contestant na nanginginig sa nervyos eh. Pero salamat ah. AJ, manalo ka man o hindi, proud ako sa'yo. You're already a winner for me. Sabi sa akin ni Tetet noon. Ewan ko ba? Lalo akong kinabahan sa kakulitan ni Uno eh. Pero si Tetet, siya ang naging comfort zone ko. Napalingon ako sa gawin ni Clark. At nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Parang may iba sa tingin niya. Pero binaliwala ko na lang. Clark, good luck sa atin ah. Good luck din AJ. Kaya natin to. Laban lang. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the much-awaited highlight of our Seniors Day celebration, Mr. Close-Up. Wow! The crowd is going wild tonight. This evening, we celebrate not just good looks, but also personality, confidence, intelligence, and character. These young gentlemen are not only students, they are athletes, achievers, leaders, artists, and dreamers. From over 100 senior students, we've chosen 10 outstanding candidates. One goal? To be crowned Mr. Close-Up. Each of them will showcase their charm, wit, and personality through our 3 rounds: casual wear, swimwear, and the final Q&A, of course. So sit back, relax, and get ready to cheer for your favorites as we introduce the top 10 candidates for Mr. Close-Up. Rampa dito, rampa doon. Grabe ang sigawan tuwing lumalabas si Clark at si Tonton mula sa first section. Sila talaga yung crowd favorites eh. Ako? Chill lang. Bahala na si Batman. Dumating yung swimmer round. Bikini trunks yung suot ko. Nanginig ako lalo. Hindi ako sanay na rumampa ng halos walang saplot sa harap. Tapos, sa madaming tao pa. Sa totoo lang, gusto ko nang umatras. Pero, habang nasa gilid ng stage, AJ, relax ka lang. Nandito lang ako. Lakasan mo ang loob mo, okay? Sabi sa akin ni Clark noon na nagpalakas din ang loob ko. Napansin ko si Tonto na tila nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung sa akin ba o kay Clark eh.
Sa aming 10 candidates, 2 kaming medyo pandak. Ako at saka si Tonton. Pero sabi nga nila, maliit man ang height, may laban din. Makinis naman daw ako pero nakakahiya eh. Kasi naman, dun sa suot ko, bakat na bakat ang alaga ko. Sa puting bikini trunks na napunta sa akin. Sobrang hapit, kaya obvious lahat. Pagkakita pa lang sa akin sa stage, nagsigawan kagad yung mga audience. Grabe. Alam kong hindi dahil sa mukha ko yon, kundi sa hulma ng bikini ko. Grabe talaga. Pilit yung ngiti ko, bilis ng lakad, at saglit lang mag-pose. Sa loob-loob ko, ayoko na tong ulitin. Kahit kailan. Pagkatapos ng swimwear, Q&A portion na. Formal attire na kami lahat. Sabi ko sa sarili ko, dito ako babawi. Now, we've come to the most anticipated part of the evening. The question and answer round. Each candidate will be asked a random question and given a short time to answer. Remember, this round reveals not just the mind, but the heart. Let's welcome candidate number 2, Alan John. Okay, AJ, here's your question, and you have 30 seconds to answer. Kung sakaling mawawala ang pinaka-importanteng tao sa buhay mo, ano ang gagawin mo? Thank you for the question, sir, and good evening, everyone. To answer the question, kung mawawala man yung pinaka-importanteng tao sa buhay ko, gaya ng nangyari sa tatay ko, dadalhin ko ang lahat ng aral at pagmamahal na iniwan niya sa akin. Hindi ko ipapakita na nasayang yung sakripisyo niya. Gagawin ko ang lahat para maging taong ipinagmamalaki niya. Kahit wala na siya. Dahil para sa akin, ang pinakamagandang paraan para alalahan ng taong mahal mo ay mabuhay sa paraang alam mong kasama mo pa rin siya. Sa puso at sa bawat hakbang ng buhay mo. Yun lamang po at maraming salamat. Parang biglang bumalik sa akin ang lahat ng alaala ni Papa. Kaya totoo ang lahat ng sinabi ko. At doon, muli ko narinig ang hiyawan ng mga audience. Hanggang sa dumating ng announcement. Ladies and gentlemen, this is it. The moment we've all been waiting for. Out of 10 incredible candidates, only one will take home the title. And the winner of this year's Mr. Close-Up is candidate number 2, Alan John. Nagulat ako. At hindi ko ina-expect yon. Sa totoo lang, ready na akong tanggapin na runner-up lang ako. Akala ko, si Clark o si Tonton yung mananalo. Pero totoo nga, small but terrible. Back to regular classes. Pansin ko ang tingin sa akin ng ilang kaklase kong Becky. Ang lagkit kong makatingin. Lalo na sa ibaba. Ayoko na sumali next time kung may swimwear portion pa. Dumating na yung araw ng retreat, isang overnight event para sa mga graduating students. Pagdating namin sa venue, 4 yung assign sa bawat kwarto.
Nakasama ko sina Uno, Clark, at yung isa pa namin kaklase na si Glenn. Si Glenn, kilala sa batch namin na medyo bugoy at bully. Pero sa akin, maayos siya. Siguro dahil palagi siya nanghihingi ng kopya sa quizzes at exams. Pagpasok namin sa kwarto, nakita namin na may isang queen-size bed at 2 single bed. Nauna sina Uno at Glenn. Kaya sa kanila napunta yung single beds. No choice. Ako at si Clark ang magkasama sa queen bed. Wala naman akong issue doon kasi parehas naman kaming lalaki eh. Natapos yung araw ng activity sa buong araw. At oras na para magpahinga. Pero itong si Glenn, may sorpresa pala. Nagdala ng alak. Itinago sa water jug para hindi mahalata. Nag-ayos at naligo muna kami bago magsimula ang inuman. Noong mga panahong yon, mababa pa yung tolerance namin sa alcohol. Ilang shots lang, hilo na ako. Nauna na akong humiga at tuluyan ng nakatulog. Pero, nung bandang hating gabi, naalimpungatan ako. Parang may kakaibang nangyayari. Hindi ko alam kung panaginip to o totoo. Pero may nararamdaman akong kakaiba. Hanggang sa mapagtanto kong gising pala ako at may taong gumagawa ng hindi ko inaasahan. Nang dumilat ako, nakita ko si Clark pala yun. Sa sobrang gulat at hilo, natulala lang ako. Hindi ko alam kung paano magre-react. Hanggang sa matapos ng lahat at nagkunwari akong tulog. Pagkatapos nun, nag-ayos siya at humiga ulit sa tabi ko. Natapos ang gabing yun na parang walang nangyari. Kinabukasan, napansin kong medyo tahimik si Clark. At para naman hindi awkward, binati ko siya na parang walang nangyari. Hindi ako nagpahalata na alam ko yung ginawa niya nung nagdaang gabi. Nagising na nga kaming lahat sa room. Naghanda na para sa next activity for that day. Pagkatapos namin mag-breakfast. Pagkatapos ng retreat, sa wakas, graduation day na. Iba ang saya. Finally, tapos na rin kami. Masaya rin si tita. Kasi kahit papano, nakakit siya sa stage para isabit yung 2 awards na nakuha ko. Pagkatapos ng ceremony, kumain kami sa labas kasama sina tita at mga pinsan ko. Pagkatapos nun, dumiretso ako kina Uno. Pinapapunta kasi ako ng parents niya. Sakto. Sabay kaming dumating ng tetet. At langking gulat ko nang makita ko dun si Clark. At yung ilan pa naming kaklase. May kaya sa buhay sila Uno. At sa resort nila ginanap ang handaan. Party talaga buong gabi. Kantahan, tawanan, kwentuhan. Pagpatapos na, bala ko sanang ihatid si Tetet eh. Pero ayaw niya kasi medyo lasing na rin ako. Sumabay na lang siya sa girlfriend ni Uno pa uwi. Unti-unting umuwi na rin ang iba. Hanggang sa kaming 4 na lang natira. Ako, si Clark, si James, at si Glenn. May sariling kwarto si Uno. Kaya kaming 3 sa isang room. Nauna si James at Glenn sa single beds. Kaya ang bagsak, magkasama ulit kami ni Clark sa twin bed. Katulad ng nangyari sa retreat house. Hindi ko maiwasang maalala ang nangyari nun. Ewan ko ba? Pero parang bumalik lahat ng iniisip ko nung gabing yun. Tahimik lang kami sa umpisa. Hanggang sa
maramdaman ko na parang may gustong gawin sa akin si Clark. Nagkatinginan kami. At doon ko na-realize na may tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung bakit pero parang parehas kaming alam kung saan papunta ang gabing yun. Hanggang sa may nangyari na sa amin. Nung natapos ang lahat, nagkunwari na lang kaming pareho na wala lang yun. Natulog na lang kami. Tahimik na para bang walang nangyari. Fast forward. Enrollment time na for college. Nagkasundo kami ni Uno na pareho kaming kukuha ng pre-med course. Nag-take kami ng scholarship exam sa UST. Nakapasa kami parehas. Pero naisip kong masyadong malayo ang Manila. At ayoko lang dagdagan pa yung bigat sa tita ko. Uno, baka maghanap na lang ako ng school dito? Ayokong pahirapan si tita sa gastos eh. Ha? Sayang naman AJ. Pero gets ko. Sige, subukan natin sa government school. Nagpunta kami sa government school. Pero hindi na kami umabot sa exam sa schedule eh. Gahol na sa oras. Uno, siguro hindi na muna ako magka-college. Maghahanap na lang ako ng trabaho. Ha? Kung yun talaga yung desisyon mo, suportado kita. Ako siguro sa Cebu na lang mag-aaral. Yun na ngayon nangyari. Pero isang araw, habang bumisita kami ni tita sa bahay ng pinsan ko, may nabanggit siya na biglang nagbukas ng bagong pinto para sa akin. Uy AJ, sa guidance office ako nag-work sa isang university. Gusto mo mag-take ng exam? Pag mataas yung result mo, mapapasok kita sa scholarship. Talaga? Pwede yun? Oo anak AJ. Subukan mo na. Alam mo namang, limitado na rin ang kaya namang itulong sa'yo. Hanggang allowance na lang siguro. Kasi alam mo naman, 3 na rin yung anak kong nasa college. Ay, wala po yun. Naintindihan ko yung tita. Malaki na yung naitulong nyo sa akin eh, nung high school. Kaya sige po, susubukan ko. Kinabukasan, pumunta ako sa university kung saan nagtatrabaho yung pinsan ko. Na siya ring college department ng dati kong high school. Mataas ang naging resulta ng exam at naipasok ako sa scholarship program. Ang catch? 2 lang yung offered courses. Engineering at accountancy. Well, mukhang engineering na lang ako. Panibagong challenge to. First day of school. Hinahanap ko pa yung room ko nung makasalubong ko si Clark sa may hallway. Architecture pala yung kinukuha niya. Kaya same building lang kami. May mga minor subjects din kami na magkaklase. Hindi ako nakapag-try out para sa soccer team. Kaya naghanap ako ng ibang sports na sasalihan. Kaso, puno na lahat eh. Si Clark naman, nasa baseball team. Pero, puno na rin daw ng tinanong ko kung pwede pa mag-try out. Habang naglalakad ako papunta sa covered court ng school, napadaan ako sa dance club. Doon ko nakita si Maki, batchmate ko ng high school. Inaya niya ako kung gusto ko bang sumali sa dance troupe. Hindi naman ako kagalingan sumayaw, kaya sabi ko, wag na lang. Pero nung sinabi ni Maki na kapag nakapasok sa club ay may matatanggap na assistance o allowance, depende sa category, na-curious ako at sinubukan ko mag-screening. Medyo marunong naman ako sumayaw,
Kasi aside sa soccer nung high school, sumasali rin kami minsan sa mga sayawan sa school. Nakapasok ako sa category B na dancer. And that time, may monthly allowance akong 8,000 pesos. Malaki na yon noong mga panahon na yon. Kaya natuwa ako. Sinabi ko rin sa tita ko na nakapasok ako sa dance troupe at may allowance na ako. Kaya sabi ko sa kanya, okay lang kahit hindi na niya ako bigyan. Malaki na rin kasi ang naitulong niya sa akin. Pero sabi ni tita, kung mangangailangan ako, sabihin ko na lang daw sa kanya. Magbibigay pa rin daw siya ng mga pandagdag sa allowance ko. Sa panahong ito, naghiwalay na rin kami ni Tetet. Kasi halos wala na kaming oras para sa isa't isa. Pero in good terms naman kami nung maghiwalay. One time, habang nagpa-practice kami ni Maki sa sayaw, dumating si Tonton. Best friend pala niya si Maki. Pinakilala niya ako. At hindi nagtagal, naging close din kami. Hanggang sa maging magbarkada. Si Maki, pre-med ang kinukuha. Si Tonton naman, political science. At di naglaon, nakilala ko rin si Vince. Kaklase ni Maki sa pre-med. Simula nun, naging solid ang tropa kaming apat. Pero, ito ang masasabi ko. Sila talaga yung head turners. May kanya-kanyang tatak ng kagwapuhan. Si Vince, mapungay mga mata. May mapupulang labi, matangos ang ilong, kahit hindi siya katangkaran. Magkasing tangkad lang kami. Pero iba pa rin yung charm niya. Si Maki naman, siguro mga 2 pulgada ang taas sa amin. May magagandang labi at magagandang ngiti. At yung dimples niya, talagang malakas ang dating. At syempre si Tonton, siya ang pinakamatangkad sa amin. At habulin talaga ng mga cheeks. Madalas pa nga siyang kantsawan nun eh. Si Tonton kasi yung lagi naiipit sa mga babae. Pero kahit habulin siya ng mga cheeks, ako pa rin ang nakaungos sa kanya dati. Dahil sa pageant ng high school, ako yung nanalo laban sa kanya. Doon, biglang napatingin si Vince sa akin. Para bang hindi makapaniwala pero agad namang pinaliwanag ni Maki Tonton ng totoo. At napangiti nilang si Vince sa akin. Dumating yung time na magkakaroon ng Mr. and Miss University. At syempre, isa sa mga representative si Tonton. Doon nagsimula yung biruan namin. Oy AJ, sali ka ba? Ikaw ba yung ilalaban sa department nyo? Hindi ton eh. Busy na ako. 2 event na kagad yung sasalihan ko eh. Nasa cheer dance na ako. Tapos, folk dance. Baka hindi ko nakayanin kung sasali pa ako sa pageant. Ha? Sayang naman. Kung sabay sana tayo, mas masaya siguro. Ikaw na lang muna. Kasi, pag sumali pa ako, baka matalo ka na naman eh. Boom! Oo nga. Ton, baka ma-ulit na naman yung high school pageant. Nagtawanan yung mga tropa namin. Tapos, biglang napadaan si Clark. Kasama yung buong baseball team. O Clark, sasali ka ba sa pageant? Hindi eh. May training kasi kami sa baseball. Busy rin eh. Sige mauna na kami. Okay, what a story to start this Monday.
It really sets the mood for the week, no? And I can't wait to see how part 2 will unfold. Kayo ba guys? Excited na ba kayo sa episode 2? Siya nga pala, ngayon lang ulit ako nakapag-upload guys, no? Sorry naman. Nag-travel kasi ako to unwind and relax. Alam nyo, minsan masarap din yung ganun eh. Yung makatakas sa stress at sa gulo ng araw-araw. Kahit sandali lang. Pero syempre, na-miss ko rin kayo. Kaya ito, balik upload na ulit tayo. Promise. At sa mga nakamiss naman sa akin dyan, comment nga kayo guys. At sa mga hindi pa po nakakapakinig ng unang part ng story ni AJ, ang title po nun ay The Story of My Life. Para mas maintindihan nyo pa yung mga susunod na episode ng Campus Crush. Paano ako nahulog sa teammate ko? At sa mga hindi pa po nakapag-share ng personal experience nila, please continue sending your stories sa imrensantiago@gmail.com. At kung nagustuhan mong episode ngayon, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na makikinig. Hanggang sa muli.